Thank you so much, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thanks a million. In our darkness, you lifted up us or us up. No, nasubukan na ba nating bilangin, isa-isahin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin? Hindi natin kaya, no? Kaya ang ginagawa na lang natin, Lord, thank you so much. Thanks a million. Kasi hindi namin kayang isa-isahin. No, thank you, Jesus. When we worship, no, ang temperament natin iba-iba eh. May sanguine tayo, may choleric, may melancholy, may phlegmatic. Pero siguro yung melancholy, phlegmatic, ano pa ba? No? Palitan natin lahat ng sanguine, choleric sa worship natin. You know, yung bang pagpakiramdam mo, nasa sleep mode ka pa. Ano, parang akala mo matutulog ka pa, pero andito ka na to worship and to praise Jesus. No, gisingin mo bigla yung sarili mo, hay, bakit pa ako naka-sleep mode? Kailangan pala naka-flight mode na ako, No, thank you, Jesus. Because we cannot count all the blessings that God has done to us. No, when we are in sickness, He is there to help us, to heal us. No, pag hindi tayo makasalita, pag inuubo tayo, ang gusto nating mangyari, Lord, please take away this, no, para makasalita na akong maayos. And if God will do that to us in times of our worship, huwag tayong pa-sleep mode, huwag tayong patulog-tulog. Ramdam yan, hirap na yung song leader natin, mga backup singers natin, no, kung paano, no, again, yung mga senior citizens natin, the way they worship, dito yan ang gagaling sa ano eh. Kaya naintindihan natin na, Lord, ito na lang yung kaya ko kasi medyo masakit na. Pero ang puso, yung mga elders, mga medyo may edad na, kung pwede palang lampasan ang mga malalakas, mga young people na talagang gagawin talaga nila yan, but because of physical, hindi naman deformities. Pero yung no, nakakaganon. No, ibigay natin sa Diyos, mga kapatid. No, thank you, Jesus. No, because the blessing, no, andyan eh. No, kaya, no, hindi, kaya nga, dyan pa lang sa mga klase natin, binubuhay, ginigising na yung mga diwa natin dyan para pagdating dito sa loob, no, ano na yan, bumabaga na yan. No, para pagtayo ng ating song leader, ito na! No, talagang bumabaga na para pag lipad ka agad. No, kasi every time we worship, no, Lord, nung nakaraan medyo matamlay ako, dapat ngayon mas matamlay pa ako. No, kasi parang kulang yung biyaya mo eh. No, hindi dapat ganun. No, the moment na nakatayo tayo dito, nakapunta, talagang saan pa ba natin i-reserve ito? Thank you, Jesus. We praise the Lord. Thank you, Jesus. We may be seated. Verse 1, chapter 1, Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job. Talagang bagay itong kanyang pangalan. Job means afflicted. Afflicted, ibig sabihin, nagdusa, nagdurusa, naghirap, nagpasakit. So, nasa atin na kung pangalanan nating Job, yung ating anak. There was a man in the land of Uz whose name was Job. No, so ito ay klaro, mga kapatid, historical facts, historical base. No, hindi ito myth o gawa-gawang kwento na ano lang yan, gawa-gawa lang yan. No, lahat recorded by history, ang lugar andyan, pinangalanan ng tao, description ng tao, kung ano ang nangyari sa kanya. So lahat ng ito ay hindi ito kwento-kwento lamang. No, ito ay tunay na nangyari. And that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. No. Si Job ay taong sakdal, taong matuwid, no, upright, no, sakdal, matuwid, taong may takot sa Diyos, may pagkilala sa Diyos, at taong humihiwalay, umiiwas sa kasalanan. No. Yan ang kanyang description.
And Job was the third son of Issachar, under the 12 tribes, the son of Jacob. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. So kahit sa panahon na yon, uso na yung baranggayan ang mga pamilya, baranggayan ang mga anak. No? Pag nagkaroon ka ng anak nung panahon na yon, ilan anak mo? 5 lang. Ay, mahina ka. No? Dapat at least 1 dozen. No? Isang dosena. No? Yung panahon nila, kaya pa nilang pakainin yung ganong kadami kahit wala kang trabaho. Ngayon, wala ka nang anak, hindi mo nga mapakain ang sarili mo. No? Ganon na kahirap ang panahon sa ngayon. No? And there were born unto him 7 sons, 7 lalaki at 3 babae. No? And his substance also was 7,000 sheep. No? Tingnan natin. 7,000 na mga tupa ang kanyang kayamanan. 3,000 camels. No, Badrimos, milyon ang presyo ng kamelyo, no, sa Middle East. No, and 500 yoke of oxen, pares na oxen, 500 times 2, 1,000. And 500 she-asses. No, 500 na babaeng mga asno. No? In-emphasize na she because pag mas maraming babae, mas maraming balahibo, mas maraming balat, mas maraming gatas. No, ibig sabihin, mas tiba-tiba ka pag ganun ang iyong mga asses o asno. And a very great household, so that this man was so greatest of all of the men of the East. Sabi mo, para siyang mga doon, one of the prince, one of the minister, one of mga kilala, mayaman talaga during that time. So, pag ikaw ay may 3,000 tupa, 7,000 na tupa, 3,000 kamelyo, 1,000 oxen, 500 na mga asno, saan mo ilalagay ito? No? Kung ang property mong lupa ay isang kapiraso lang, ay saan mo ilalagay? Ibig sabihin, pag ganito karami ang iyong kayamanan, napakalaki ng iyong lupain. No? God has blessed him so much. Why, mga kapatid? No? Ang Diyos natin, hindi naman niya magbibigay ng biyaya dahil wala na siyang magawa kung anong gagawin niya sa kanyang kayamanan. No? Wala na kasi akong magawa, kaya kahit sino na lang bibigyan ko. No! No. May purpose palagi ang Diyos natin, mga kapatid. But shall we pray for a while? Lord, again, thank you for this day that you've given us. Thank you for the strength, for the good health that you've given us, Lord Jesus. Thank you for all the healing na ginawa mo sa aming mga kapatiran, Lord. Mga kapatiran natin na ngayon ay mayroon pa rin mga karamdaman. We still pray for them. You give them the good health. You give them the strength. Patuloy, Jesus, na lakas. Lord, thank you for this day you've given us to worship, to praise your name. Bless your word this morning, Lord Jesus. With all humility, Lord, we love you always. Anoint your word, Lord Jesus. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. No. Amen. Kahapon, yung Magnificent Seven, magnificent, The Expendables, kaming 7. Kaming 7, pumunta kami ng Bilibid. No, pumunta kami ng Bilibid kahapon. Thank you, Brother Ed, again sa facilitation palagi. No, 7 kami, ako, si Brother Norman, Brother Marvin, Brother Roland, Brother Wilfred. Kailangan kasi namin ng backup sa kanta eh. No, kaya nirequest namin sila. Kami yung mga song leader. No, sino pa to? Brother Rimos, si Brother Ed Vincent, sino pa ba? No. 7 kami, and thank you, Lord, for giving us ng masasakyan, no, na kahit papano kasya kaming 7 sa Innova. Sabi ko, ito na lang, Innova na lang muna. No, ito muna yung laspagin natin sa gawain. No? Kasi hindi tayo, mga kapatid, hindi tayo namimili. Basta pagdating sa gawain, we are sold out. Hindi naman natin pinapabayaan kung anong mayroon tayo dyan. Saktong-sakto lang, kasya kami, malalaki pa naman kami lahat. Si Brother Remus lang yung maliit eh. No, 7 kami. Okay, no? Si Brother Roland, lumalaki na rin. No, 7 kami, mga kapatid.
may mga, sabi kasi namin, ito yung huling punta namin for this year kasi December busy na. So dito na lang natin gawin, konting salo-salo, meron kaming pansit, nagdala rin ng yung puto ni Brother Marvin, tsaka yung biko, yung egg sandwich, at tsaka, ano pa yung isa? Yung chicken. No? Pagkaing laya, Brother Ricky. No? Dahil sa pagkaing laya, na-convert si Brother Ricky. Dati yun ang punta ni Brother Ricky. No? Pero nung God has given him understanding, nagkaroon na ng pangunawa, sabi ni Brother Ricky, ay hindi pala ganito. Ano? Hindi pala dapat ganitong punta ko. Kaya nung tumagal, ang ginawa ni Brother Ricky, siya na yung nagpapakain. No, siya na yung nagbibigay. So kahapon, pagdating namin doon, mga 29 sila, hindi tayo kasama. At sa 29, 5 yung nakareceive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. No, kung hindi kami nagmamadali, mga kapatid, sigurado baka nadagdagan pa yung makareceive. At 7, perfect number yung nabaptize in Jesus' name. Thank you, Jesus. Lord, we praise you so much. Thank you, Jesus. No, at lahat ng yun sa isang drum na baptize. No, sa isang drum. Yun ang prayers natin palagi. Lord, we are willing to come in that place. No, may rest, may kung ano pa man, pero ang punta namin dyan ay alam mo na. No, samahan mo lang kami, gabayan mo tayo dyan, i-guide mo kami, maging okay ang lahat. So, hindi tayo pinabayaan ng Diyos natin, mga kapatid, because yan ang mission natin to save that soul sa lugar na yan. So, siguro ibang klase talaga tayo pag kumanta doon, Brother Roland, ano? Bakit pag ang Diyos nagbuhos ng presensya niya doon, no, hindi nga namin alam kung saan kami patungo sa kanta namin. No, pero pag kumakanta na kami, mga kapatid, mayroong gumaganon lang doon sa gilid, tulo lang ng tulo yung luha, mayroong nakaluhod na yung sabi namin, talagang dahil sa boses talaga namin. Thank you, Jesus. But, nangyari, mga kapatid, yung mga dati, yung matin nakaraan, andun pa rin sila, kasama sila sa nabaptize. Yung isa doon na sabi nga natin na siga-siga, hitman, ang amo na ng mukha, na iba. Na relax na yung mukha, tapos mayroon namang isa, nagpasalamat din. Salamat ganun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Isa po ako doon sa, sumali po sa riot nakaraan. Nabaril po ako dito, pero mabuti po buhay ako. Sabi ko, ano ba itong mga umatin sa atin? Mga siga lahat. Pero walang siga sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. If God will touch their heart, talaga namang, yung luha nila, talagang mabuti na lang, nasasanay na rin tayo pumunta dyan. Tapos mayroong isa, biglang nagpasalamat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Lalo na po sa kay Pastor Felipe Bungkahig. Oy, teka lang, paano mo nalaman si Pastor Felipe Bungkahig? Paano mo siya nalaman? Brother, sa Kalapan. Ha? O, sa Kalapan po. Saan ba yung church sa Kalapan? Hindi ko maalala. Sabi niya, brother, yung church sa Kalapan sa mahal na pangalan. Sabi ko, talagang hindi nagsisinungaling to. So doon pa lang mga kapatid na si Brother Ricky, Ricky rin ang pangalan, Brother Ricky. Naturuan na siya doon. Pagdating, kaya pala nawala sa Kalapan, akala nila Brother Philip, nalaya na o lumaya na, yun pala, napunta ng Bilibid. Pagdating sa Bilibid, dahil yung katuruan doon na naituro, talagang yun ang hinahanap nila. Ang daming religious groups dyan sa Bilibid, pero talagang hinanap nila, sila mismo nagpipray na saan kami makakita ng kapareho, Acts 2:38. Kaya nagulat kami. Talagang, ibang klase talaga ang Diyos natin, mga kapatid. And thank you so much, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ko, sakto, andyan ngayon si Pastor Philip. Sabi ko, kwento ka namin sa kanya. Mabuti, naalala naman nila Sister Angge, sila Brother Philip nga. Thank you, Jesus, dahil ikaw talaga ang naggagabay sa gawain natin.
Thank you, Lord. No, mabilis lang yung biyahe, yung pabalik, yun na. Sobrang traffic din. But thank you, Lord, for all your guidance and protection. No, so next year na kami babalik doon. At sigurado masaya ang lahat. No, sa klase, anong pinakamasaya? Recess. No? Pinakamasaya, break time. No? Susunod na linggo, relax na tayong lahat. No? No? Graduate na tayo for this year. No? Pero kung gusto nyo pumunta ng mga before 8 pa rin, pwede naman. Magkape-kape tayo dito. No, pero thank you, Lord, na hindi pa man tapos. Sabi nga kanina, Sister Kalin, hindi pa man tapos ang 365 days. But thank you, Jesus, for being so good to us, Lord. Thank you na nakaabot kami sa panahon na ito, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. So lahat ng natutunan natin, lahat ng napag-aralan, lahat ng narinig natin sa ladies, sa men, sa adults class, sa mga kabataan, new converts class, lahat ng yan, mga kapatid, baon-baon na naman natin for the next year, no, kung paano tayo patuloy na maging faithful sa Diyos natin. No, thank you, Jesus. The title of our preaching, When God is Pleased with You. Tama ba ito? No? Sabi ko kay Brother Roman, ano ba sa English yung ano? Yung bang kapag ikaw ay kinalugdan ng Panginoon. Tama ba yung when God is pleased with you? Brother, sa may ED. Sabi ko, ay thank you, Brother Roman. Meron tayong mga ano, sila, makalusot pa ba yung kanila, Sister Giselle? No? So when God is pleased with you, yung bang kapag ikaw ay kinalugdan, kinasiyahan ng Panginoon, ano ang mangyayari? No? No. Expect, of course. Sabi, brother, marami kang blessing. No. Brother, good health na sa'yo. Brother, protection na sa'yo. Brother, healing na sa'yo. Brother, guidance na sa'yo. Brother, good health, sound mind na sa'yo. Yes, it's true. No. But again, you must expect that God will put us in a pedestal. No. God will put us in a stage. No. Kasi no, ang blessing, hindi natin hinahabol. No, hindi tayo yung, andyan yung biyaya. No. Hindi tayo naghahabol sa biyaya. That is the result of our faithfulness with God. No, hindi natin yan hinahabol. Kusang malalaglag yan sa langit, mga kapatid. No, so when God is pleased with you, no, what should happen? What will happen? Ano ang mangyayari? No, pag tayo ay kinalugdan ng Panginoon, is it always a bed of roses? No, na masaya palagi paglilingkod natin sa Kanya. No, of course, God's assurance is there. No, pero expect the things na hindi natin ini-expect. No. Because yung paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, again, every day, it's not always a bed of roses. No, hindi ito palaging lagi kang masaya, lagi kang joyous moment na lang. Expect that every day, God will test our faith. No? At doon nalulugod, nasisiyahan ang Diyos pag na-overcome natin yung mga test, mga trials na yan. No. So again, sa verse 4, and his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. So, pwedeng may birthday, pwedeng may pagtitipon. No, yung mga 7 anak, tinatawag din sa salo-salo yung kanilang 3 sisters to eat and to drink with them. No, and it was so when the days of their feasting were gone about, no, pagkatapos na ng kanilang mga kasiyahan, kapistahan, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. So yan ang ginagawa ni Job, mag-o-offer siya ng mga offering, o bawat anak, mayroon kayong offering dyan, siya gumagawa niyan as a father, just like what Abraham did, no, si Isaac. Why, mga kapatid, sa panahon na ito, wala pang, patapos na ako, Brother Remart.
Tingin. Napipressure tuloy ako. Thank you, Jesus. No, so for Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. No. So sabi ni Job, akong gagawa nito, mga offering, ganyan. No, baka sakali ang mga anak ko ay malihis, magkasala sila, yung kanilang puso malihis. No, baka sakaling ito ay makatulong sa kanila. No, so every time, palagi ginagawa ni Job yan, mga kapatid. No, sabi nga sa Biblia, it is better to be in the house of mourning than in the house of feasting. No, mas mabuti pa na ikaw ay nasa loob o umaten sa pamamahay ng nagmumorn kaysa sa laging kasiyahan, piyesta. Why? No, pag puro piyesta, talaga namang wala kang realizations diyan. No, after the piyesta, nakaraan yung 4 na mga kabataan, magkakapatid sa Pampanga yata. No, pagkatapos umaten sa Burol, no, nag-tricycle ba silang 4, magkakapatid? No, nadaan ng truck, 4 na magkapatid, ubos. No, galing sa Burol. No, after ng kapistahan, after ng kasiyahan, pag-uwi, nagda-drive, lasing, kasama ang pamilya, ubos. Patay. But in the house of mourning, anong mourning sa Tagalog? Yung pagluluksa, there are so many things to realize. No, yung pumunta ka lang sa isang burol, pagtingin mo, Lord, baka bukas ako nang susunod dito. No? Lord, ganito lang pala, no? No, Lord, ito lang pala. But before, no, ito ay presidente, ito ay vice president, ito may-ari ng kumpanya. Pero Lord, ngayon tingnan mo, no, ganito lang pala. No, may papakita ako, mga kapatid, saglit. No, ganito lang pala ang pwede nating pasuyo, Brother Roman. No, with all, with the consent, sabi ko kay Brother Larry, Sister Susan, with all your consent, Brother Larry, Sister Susan, okay lang ba na i-share, makita, kasi wala kaming idea kung ano ang pwedeng mangyari. So ito, mga kapatid, kita natin, no? Yan. Yan ang papa ni Sister Susan. No, 90 years old, matangkad din daw na tao yan. No, after na siya ay maayos, masikaso, no, nilagay sa oven na ang init ay 1,200 degrees Celsius, napakainit. No, paglabas yan, para kang talagang napakainit. So, after niyan, mailabas, mga kapatid, mapatining o yung mawala na yung init, mga 3 hours mula nung pinasok sa oven. Ito, mga kapatid, ang natira. No. Can we recognize, can we distinguish na yan ay tao pa? Hindi. No, talagang, no, wala. Itong part na ito, mga kapatid, yan ang skull. No. Malaki ito. Pero nung dumaan na dyan, parang ganito na lang daw yan. Parang ulo ng pusa. No, yung maliit. No. What we are saying, mga kapatid, no, tayo na nabubuhay pa, we must appreciate our God. No, with all our heart, with all our mind, with all our soul. And thank you, Lord, for giving us understanding that no matter what happened, we give you the glory, no, we give you the honor, no, and always alam namin na ang buhay na ito ay galing sa iyo. Kung ano ang mayroon kami, yan ay galing sa iyo. No, at yon, mga kapatid, nung pinowder na 2.9 kilos. No, sabi ko nga last Wednesday, usapan namin ni Brother Ed, baka daw siya 3.5. No, kasi medyo malaki-laki. Sabi ko ako, baka mga 3 kilos siguro. No, yung mas maliit. But the day na tayo ay buhay pa, no, talagang lalo na yung mga tao sa labas, no, buong buhay ibibigay sa kung anong mayroon, makikipagpatayan lahat to achieve that power, to achieve that position. Tapos mamaya paglingon mo, ay ito lang pala. No? At patunay na walang matigas at walang pwedeng magmayabang sa harap ng Diyos natin, mga kapatid, that all or everything must go down to dust. No? Babalik lang tayo dyan, mga kapatid. But thank you, Lord, that someday,
yung ashes na yan ay hindi mananatiling ashes, no, from dust to dust. But Lord, time will come, we will be in rapture, at yung abo na yan ay magkaroon ng buhay, and we will be with you, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Shall we praise the Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No. So, verse 6, now there was a day, no, when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. No, mayroon daw araw na no, doon sa langit. But again, mga kapatid, it is a revelation, no, for the writer, no, na ipakita sa kanya ng Diyos kung ano ang nangyayari doon sa langit, na doon pala ay may gathering, doon pala ay may meeting, doon pala may usap-usapan, no, at doon pala ay nakikisawsaw din si Satan sa presensya doon, no, coming to and fro. No, the book of Job took place in the latter part of the 430-year period of the dispensation of promise. Para may idea lang tayo, no, we suppose that Job died about 15 years before the Exodus from Egypt. No, 15 years before mangyari ang Exodus, namatay na si Job. No, it is based upon, no, the supposition that Issachar was born to Jacob when he was about 90 years old, and Job was born to Issachar when he was about 20. No, Job was around 70 when he experienced his trial. No, si Sister Kate, 70. Okay lang po, Sister Kate, 73. No, looking young, no. Yan ang mga itsura. Thank you, Lord. Iba talaga, kaya pag sinabi ng tagalabas, grabe, no, parang ang bata-bata nyo pa rin. No, because we have the light. No, we have the Holy Ghost. No, ito, nung time na ito, 70, nung na-experience ni Job, ang ganitong klaseng trial, and he lived 140 years after that. No, that is why from 70, nadagdagan ng another 140. So na, tama ba? No. So na doble ang kanyang edad. No, so the date of writing was probably 1843 to 1703 BC. No. It is certain that Job lived before the giving of the law. No, for there are no references to Jewish rites, manners, customs, religious ceremonies. It is clear that Job's religion and concept of God were the same as that which prevailed in the days of Abraham, Isaac, Jacob, and Israel before the giving of the law. No, that is why ginagawa pa niya ito. Wala pa silang mga law doon, mga kapatid, no, na pwedeng basihan. No. Ang authorship nito, no, it is impossible to prove fully who the author of Job really was. But there are certain facts that make it seem that the main part of the book was written by one person before the giving of the law of Moses. It could be that Job was the author of all, but the last verses giving the record of his end. It could be that the book was the work of two men, possibly Job and Moses. No, yung authorship. No, in either or both cases, the book could have been produced before the 40 years Moses was in the desert. No, yan ang kanyang authorship, mga kapatid. So again, no, balik tayo, mga kapatid. So may araw, and the Lord said unto Satan, sa verse 7, and the Lord said unto Satan, whence comest thou? No, saan ka galing? Saan ka, ano? Saan ka na naman gumala? No. Then Satan answered the Lord, no, it is a revelation, no, na may ganun palang nangyayari sa langit. No. Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, no, ito pa, gala-gala, pabalik-balik, papunta doon, papunta pa rito, no, doon sa lupa, and from walking up and down in it. No, so pabalik-balik lang. No, ganun ang ginagawa ko kasi wala akong magawa eh. No. Kung sino ang masilayan at pwede kong biktimahin. No. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? No. Sino nag-open ang conversation? Ang Diyos. No.
Sabi niya, napansin mo ba ang aking servant, ang aking servant sa Tagalog? Ang aking alagad na si Job, that there is none like him in the earth, walang kapareho niya sa lupa, a perfect and upright man, no, sakdal at matuwid na tao, yung taong that feared God, taong may takot, may pagkilala sa Diyos, and escheweth evil, no, yung taong umiiwas sa kasalanan. Then Satan answered the Lord and said, that Job fear God for naught. No, sabi niya, no, sabi niya, natatakot bang walang kabuluhan, no, sa Diyos si Job? No? Hast not thou make an hedge about him? No, ang ginawa mo kasi no, hindi mo ba siya kinulong, made an hedge, nilagyan mo siya ng kahon, no? Protection. And about his house, yung kanyang buong sambahayan, and about all that he hath on every side, thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Because yung thinking ni Satan, dahil siya ay materialistic, full of pride, ang kanyang kaisipan, Lord, kaya mo lang binibigyan, kaya naglilingkod sa iyo si Job, dahil number one, binibigyan mo siya ng protection, lahat ng needs niya andyan, yung work ng kanyang mga kamay, binless mo siya, no, yung sambahayan niya, lahat ng nakapaligid, kaya siya naglilingkod sa iyo. Dahil sa mga material, blessing na binibigay mo sa kanya. No? Akala ni Satanas yun lang. At hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil lang sa biyaya na mayroon tayo. No? Ang hindi nakikita ni Job, ni Satan, na si Job naglilingkod sa Diyos dahil sa pagmamahal, dahil mayroon siyang puso, may interes sa Diyos, pero hindi nakikita ni Satan yun, mga kapatid. And Satan, no, dito pa lang masyado ng accuser. But again, ang Diyos ang nag-open ng conversation. No? It is God who challenged Satan kung ano ang gagawin. No? Maganda ang buhay ni Job, matiwasay ang buhay ni Job, wala siyang kailangan. No? Everything na kailangan niya ay nandyan. No? Parang SM. Ano ba yung sabing? You've got it all for you. Andyan lahat, mga kapatid. So, kaya ang tao naglilingkod sa iyo dahil mayroon na siya lahat. No? Yan ang concept ni Satan. No? Yung mga tao na yan, naglilingkod yan sa Diyos kasi sagana, mayroon na sila. No? Yan ang kanyang thinking. O ito, dahil binigyan mo ng blessing, yan, naglilingkod yan sa iyo. No? Pero hindi niya magalaw. But put forth thine hand now, no, and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. No, sabi niya, tingnan natin. No, tanggalin natin lahat. No, yung protection mo sa kanya, tanggalin mo. No, galawin mo lahat, at sigurado, isusumpa ka niyan sa mukha mo mismo. No, to thy face. No, ibig sabihin, ang concept ni Satan, yun lang talaga. Sabi niya, pag nawala, tinanggal mo lahat ng bagay na yan na mayroon siya, hindi na yan maglilingkod sa iyo. No, yan ang kanyang thinking. No. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay hindi nagpapadala ng distraction. No. God gave us the protection, andyan ang protection niya, andyan ang assurance niya. No, ano ang problema? It is Satan who will bring us destruction if God will allow it to happen. No? Ang protection, yung hedge ng protection na nakalagay, na binigay ng Diyos sa atin, na andyan, nakalatag na lahat. No, pag inalaw ng Diyos, okay. No, tanggalin ko muna yan, okay. No, you try Him. No, kasi binida ko yan sa'yo. No? When God is pleased with you, maghanda na tayo kung ano ang pwede nating harapin. Dahil pag tayo ay kinagiliwan ng Diyos, ilalagay niya tayo sa harapan ni Satanas, anak ko yan. No? No? Bida sa akin yan, kinagigiliwan ko yan. Tayo naman, walang kaalam-alam, Lord, masaya ka sa harapan ko, masaya ka sa akin, ako naglilingkod sa iyo, pinapasaya kita. Akala natin okay na.
No? Wala tayong kamuwang-muwang na pinag-uusapan na pala tayo ni Satanas at saka ng Diyos natin, bida, no? Tao ko yan, gusto mong subukan. No? No? Brother Sam, wag naman ako. Ang ganda-ganda ng kalagayan natin sa Diyos. We have all His protection. We have all His guidance. Every morning, andyan ang kape, andyan ang pandesal, andyan ang mga pagkain, andyan ang napakaraming kanin, naubos natin. No? Andyan ang lahat, ganda ng paglilingkod natin sa Diyos, and then suddenly, without warning, wala tayong kamuwang-muwang, bida pala tayo sa harapan ng Diyos natin. No, at ibibida niya tayo, ilalagay niya tayo sa gitna rito, no, dahil ang Diyos, kinalugdan, kinagiliwan tayo, may rason ng Diyos eh. No, sabi niya, ito talagang inaasahan, talagang pinagkakatiwalaan ko ito. Satanas, gusto mong subukan? No? Baka gusto mong subukan. Eh Lord, sino yun? Kami ba? No? Kinabukasan, magulat ka na lamang, Lord, bakit ganito? No, faithful naman ako sa iyo. Okay ang paglilingkod ko sa iyo, Lord. Bakit ganito? Biglang nawala ang lahat. No? Biglang nagsialisa ng lahat ng inaasahan ko na siyang pwede kong makapitan, lahat biglang nawala at hindi natin maintindihan kung ano ang nangyayari. Lord, faithful naman ako sa iyo. Wala akong absent, wala akong late. No, top-notcher ako pagdating sa church. No, bakit? Pero bakit, Lord, biglang nangyari lahat ito? Remember, mga kapatid, iba ang resulta pag tayo naghirap dahil nagloko tayo. No? Iba ang resulta dahil na-tempt tayo, nagkaroon ng problema, huwag nating idamay ang Diyos natin at si Satanas. No, nasasabihin natin, Lord, talagang kinalugdan mo ako, kaya may trial dumating sa akin. No, hindi ganun. Pag tayo gumawa ng hindi maganda, kalukuhan, at yon ang balik sa atin, ay hindi yun galing sa Diyos. Hindi tayo pinag-usapan doon sa langit. No? Yan ay retribution, yan ay problema na dapat nating harapin dahil sa ating ginawa. No? Pero hindi sa Diyos natin, mga kapatid. No? And the Lord said unto Satan sa verse 12, Behold, all that he hath is in thy power. No? Si Satan only upon himself put forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. So sabi ng Panginoon, okay, binibigyan na kita ng authority. Tatanggalin ko yung protection na mayroon siya. Kung ano ang ini-enjoy niya, tatanggalin ko muna, and I will allow you kung anong pwede mong magawa sa kanya, pero hindi mo siya pwedeng patayin. Wala kang right dyan. Ako lang. No? Ibig sabihin, mga kapatid, kahit anong gawin ni Satanas, kung hindi i-allow ng Diyos na masira yung hedge of protection natin, kung hindi sasabihin ng Diyos natin, huwag mong pakialaman yan. No? Andyan yung mamamatay ka na, andyan yung sakuna, andyan ang lahat. If God will not allow it to happen, it will never happen to us, mga kapatid. No, si Satan makakakilos lang, makakagalaw lang si Satanas, mga kapatid, if God will allow it. No, wala siyang magawa. Ang sabi ng Diyos sa kanya, okay, tanggalin ko yung protection, yung kamay ko, tanggalin ko muna, okay, I will just watch, titingnan ko lang, okay, pwede ka ng, you are now activated, okay, you torture him. No? No? Pwede mo na siyang i-torture, pwede mo na siyang pasakitan, activated ka na. Pero wag mong papatayin, hindi mo kaya yan. No, ako ang may ano niyan. Anong purpose ng Diyos? Lord, sobra ka naman. No? Anong ginagawa mo sa amin? Laruan? No? Na ibibida mo kami? Hindi mo ba alam sa amin, Lord? Napakasakit. No? No? Tapos, no? Pero ano magawa natin, mga kapatid? God is not interested in what we have. No? Hindi interesado ang Diyos natin sa kung anong mayroon tayo, but He is more interested in our faithfulness with Him, serving with Him. Diyan siya mas interesado, mga kapatid, ang Diyos natin. So verse 13, And when there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. So sa ganito klaseng kayaman, ano pang gagawin mo sa buhay? Hindi mo kailangan magtrabaho. No, so kaya puro na lang kasiyahan, puro na lang inuman, kainan. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing,
and the asses feeding beside them. No, yung mga baka nag-aararo, yung mga asno ay kumakain sa gilid nila. And the Sabaeans fell upon them and took them away. Yeah, they have slain the servants with the edge of the sword. Pati yung mga servants pinagpapatay nila. And I only am escaped alone to tell thee. Ako lang ang naiwan para magkwento sa iyo. No? Tinirhan pa ng isang tao para magdala ng message. Lord, minsan hindi naman nangyari sa amin to. No? Lord, hindi naman nangyari sa amin ito no, na kami ay mapuntahan at manakawan ng mga bagay na ito. Lord, kami ay maubos ito, pagpapatayin lahat. Lord, minsan hindi nangyari to. Bakit ngayon nangyari? Lord, bakit ngayon nanakawan kami? Kung kailan may padlock na yung bahay, kung kailan may CCTV na yung bahay, Lord, bakit ngayon pa kami nakawan? Dati naman bukas lang yung gate, walang nangyayari. No? And God is watching our reaction. No? Malulutong. No? Wala yung lahat na lang ng malulutong. No? Yung pala si Satanas gumagano, kita mo, inaantay ko lang. No, mamaya magmumura na yan. No? Dahil sa, tandaan mo mamaya, lugi ka sa akin. No? Pero ang Diyos natin, hindi. No? Hindi rin tayo ilalagay ng Diyos natin sa alanganin, mga kapatid, na yung kanyang pangalan ay mapahiya. No? Hindi niya hahamunin si Satanas kung hindi niya na nakita ang kabuang picture. No? And Lord, we are so thankful no, na marami na rin kaming napagdaanan na nilagay mo kami sa pedestal at na-overcome namin. No? Yung mga bagay na yan, and we give you the glory, Jesus. No? Job means afflicted. No? Pasakit, nagpasakit, nagdurusa. No? Sa affliction na yan. Pero ang tanong kasi, after mo na magdusa, anong nangyari? No? Nagdusa ka ba? And then, ang result, you are victorious or you are a loser. No? Kasi kung ikaw loser, ay may problema. Pero ikaw nagpasakit, pero ang resulta, ikaw ay overcomer. Ibig sabihin, we give God the glory, mga kapatid. Nagtagumpay tayo sa mga hinarap niya natin ng mga sitwasyon. Verse 16, while he was yet speaking, hindi pa siya tapos sa pagsasalita, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven. No, parang may kidlat na bumaba bigla and had burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Anong klase ito? Parang yan? Ang kanyang tupa, ilan ang sabi kanina, mga kapatid, 7,000. Gaano kalaking kidlat ang dumating na lahat ng yan ay maubos? Hello? Grabe, Wala tayong control and consumed to tell thee, and I only am escaped alone to tell thee. Verse 17, while he was yet speaking, hindi pa siya tapos, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and have carried them away, and slain the servants with the edge of the sword. No, and I only am escaped alone to tell thee. No. May kanta tayo, o may narinig nga akong kanta. One day at a time with Jesus. May ganun, no? Yung pala yung tono ng Sir Melba. Iba. No. Sabi ni David, when the waves of death compassed me. No, akala ni David, waves of death, mga alon ng kamatayan, akala ni David, hindi na siya makakasurvive. No. Minsan, ang dami nating inaharap sa buhay, mga kapatid. Hindi natin alam kung saan manggagaling, problema sa opisina, problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema personal, problema sa anak. No, pag yan sabay-sabay o sunod-sunod na dumating, Lord, one day at a time. No? Pwede, Lord, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. No? Pero ito, mga kapatid, sunod-sunod na nangyari. No? Ikaw, kung tayo ito, sabihin natin tayo si Job. No, ganitong report ang dumating bigla. No? Unang report, bagsak. Ha? Pangalawang report, ha? No? Pangatlong report, ha? No? Pababa na ng pababa. No? While he was yet speaking, there came, sa verse 18, also another and said,
Thy sons and thy daughters were eating and drinking. Andyan sila sa kasiyahan, sa inuman, in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind. Karoon ng matinding ipo-ipo, malakas na hangin from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. No? Lord, gusto ko nang bumitaw. No? No. Lord, ayaw ko na. No? Ganito ang report, 10 anak mo, ubos bigla. No? Property mo, naubos lahat. No, yung sabi nila, parang kang pinagsukluban ng langit at lupa na hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. 10 anak. No, nag-o-offer ka pa sa Diyos na, Lord, proteksyonan mo sila, baka sila magkasala. And then suddenly, 10 mamamatay. Lord, ano ang nangyari sa lahat ng in-offer ko sa iyo? Hindi naman kita kinakalimutan lahat ng ito. No, ang daming pumasok. Every time we have problems and troubles, ang daming pumapasok sa kaisipan natin na tayo lang ang nagmamanage kung anong dapat gawin. No? No? Kasi pwedeng lumaro ang isip natin at Lord, pinabayaan mo na ba kami? Lord, ano bang pagkukulang namin sa iyo? Lord, mukhang hindi ka na faithful sa amin. Ano? No? No? Why? Because walang tao na maraming problema na masaya. No? Sigurado, malungkot, mainit ang ulo, ang daming worries, ang daming iniisip. No, lahat ng yan, halo-halo na. And smote the four corners of the house. Lord, sa dami ng bahay na mayroon doon, bakit yung bahay pa na yun? Ang daming pwedeng pumasok, ano? Walang kamuwang-muwang si Job, no, na siya pala ay binibida na ng Diyos. No? Walang kamuwang-muwang si Job, ikaw ang ano rito. No? Pinagmamalaki kita sa harapan ni Satanas. And it is a great privilege to be used by God. But again, no? Sabi mo, Lord, yung nangyari kay Job, ipadaan mo nga sa akin. Kasi yung result pala, ang ganda. Ano ka? Lord! Sabi ko nga dati, nung new convert ako, no, siyempre, pag-receive mo ng Holy Ghost, hot na hot ka, honeymoon stage, talaga, Lord, talagang, lahat ng mga sinasabi sa iyo hindi maganda. Ano na yan, yung church nyo, ganito yan, hindi ka apektado kasi Holy Ghost filled ka, talagang buhay na buhay ang Holy Ghost sa iyo, honeymoon stage, talagang, wala kayong sinasabi kahit in love ako sa Diyos, no, kahit anong sabihin niyo, pupunta ako sa church. Pag humupa na yung ganong klaseng pakiramdam, no, andito ka na. No, talagang papatunayan na sa iyo, ayan, wala kang pamasahe, ganito sinabi, pupunta ka pa rin ba? No, pag nangyari na yan, mga kapatid, anong gagawin natin? No, nakakaranas tayo ng ganong klaseng pakiramdam. No, para bang, hindi ka madadaig. Dahil mahal na mahal natin ng Diyos. No, pero pag humupa na yung ganong klaseng pakiramdam, andito na tayo sa talagang, sabi nga nila, no, yung substance ng relationship. No, kung paninindigan natin o hindi, no, yung pinaglingkuran natin sa Kanya. No, pero ano ang nangyari, mga kapatid, with all these things that happened? Sa verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. No? Nung narinig lahat ni Job ito, mga kapatid, yung kanyang kasuotan, nirent niya, hiniwa niya, nag-shave siya ng kanyang ulo, a sign of mourning, lagay ng mga ashes dyan, no, and fell down upon the ground, nagpatira pa siya, at anong sabi? And worship. No? Ano ang inaantay ni Satanas, mga kapatid? Sabi niya, ayan na, naubos na lahat. Wala na siyang may pagmamalaki. Dahil yun lang naman ang rason, kaya siya naglilingkod sa Diyos. Dahil bawat punta niya sa church, libre yung pamasahe, libre yung pagkain. No, pag nagparinig na walang pera, binibigyan ka agad. Wala namang ganun dito sa atin, ha? No, ito, kwento lang natin. No, pag ganun ang nangyari, kaya siya pumupunta sa church dahil marami siyang friends, nababati siya doon, ganito. No, dahil feeling niya, ganito siya. Tanggalin niya lahat sa kanya. Tingnan natin. Akala ni Satan, mananalo na siya dahil sabi niya, susumpain ka niyan sa mukha mo mismo. No, lahat, inaantay ni Satan, ito na, wala na lahat. Desperado na ito, dismayado na ito sa ginawa mo sa kanya, depressed na ito. Pero anong ginawa ni Job? With all these things happened, he worshiped God. No?
Sabi ni Satanas, mali ang aking conception. Mali ang aking thinking. Bakit ganito ang nangyari? Anong sasabihin ng Diyos? Hindi ko naman yan i-challenge sa'yo pag di ko alam na akong panalo. And Lord, thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. Dahil alam ng Diyos, mga kapatid, at ilagay natin yung sarili natin, halimbawa dito, mga kapatid, how many times that God sinubukan ng ating pananampalataya sa Kanya, mga kapatid. Naglingkod tayo sa Kanya. How many times na tayo ay sinubukan ng Diyos natin. Again, mga kapatid, our God is not interested kung anong bagay meron tayo. Hindi siya interesado sa kung ano ang mga bagay, anong pinagmamalaki natin, kayamanan, mga whatever we have, dahil lahat yan ay galing sa Kanya. Nakaraan, Brother Marvin Miranda, Brother Roland, ako, Brother Ed Vincent, panis na yung kotse natin. Panis na. Ilang linggo na, panis na yung atin. May dumating na bago dyan. Hybrid yan, hybrid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang gusto nating sabihin, mga kapatid, Lord, we are so thankful for everything that you've done to us. At every time may ganyan pangyayari sa church, mga kapatid, we are always happy, we are always thankful. Lord, we are so thankful for all these blessings that you've done, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Wala naman siguro nakaganon dito. Bukas ako rin. Bukas. Wala. Masaya ang puso natin, mga kapatid. Dahil yan lahat ang gusto nating makita na, Lord, you are really blessing this church. You are really with us, Lord Jesus. Ang ganda, hybrid. Nakastart na, pero hindi mo marinig na may ingay. Ibang klase, So, andyan lang yan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the blessings. Ang biyaya, mga kapatid, hindi natin yan hinihingi. Again, ang blessing na mayroon tayo, hindi natin yan hinihingi sa Diyos. Kusang nalalaglag yan mula sa langit, mga kapatid. Bigay sa atin ng Diyos, resulta ng ating faithfulness sa Kanya. Because of our faithfulness. That is why, if you want blessings, don't ask God for it. You obey the Word of God, and God will give us the blessing. And the blessing will follow, mga kapatid. Kasi ang concept sa labas, pray ka ng pray, Lord, give me the blessing, give me this, give me that, give me that. Ano natin sa Diyos natin? The blessing that we have right now, hindi lang material, good health, sound mind, lahat ng mayroon tayo, yun yan, mga kapatid, resulta yan ng ating faithfulness sa Kanya. Resulta ng ating paglilingkod sa Kanya, because God is pleased with me, with you, with all of us. Kaya nangyayari yan sa atin, mga kapatid. Ang Diyos hindi niya ibibigay lang ng basta-basta ang mga biyaya na yan na walang dahilan. Hindi niya yan ibibigay kung sa kanino pa man dahil wala na siyang magawa, wala na siyang maisip. Bakit iba ang blessing buhos-buhos? Bakit yung iba ang biyaya kahit patak wala? The result of our faithfulness with Him. Dahil yan lahat nakabase kung paano tayo maglingkod sa Diyos, God will pour out His blessing to us, and it is our responsibility to take care of that blessing, mga kapatid. Number one, pag natanggap natin yung biyaya na yan, hindi lumulobo, hindi lumalaki ang ulo natin. Nakaraan, sabi ng, yung kahapon pala, yung kapatid ko, yung mama ni Brayden, yung bata dyan, sa kanyang tinatrabahuan doon sa Ayala, Alabang, yung boss niya na Taiwanese, unang kwento niya, tingnan mo yung kotse, ang ganda talaga, nung sinundo siya, unang araw. Sabi ko, anong kotse niyan? Ito, ganito itsura. Sabi ko, Alphard. Sabi niya, mahal ba ito, Mga almost 4 million, Alphard. Anong ginagawa dyan? Pangsundo lang, tsaka pamalingke. Maya-maya, pagdating sa bahay, nagpicture ulit, ano yan? May Mustang, may Ferrari pa yata.
Tapos kahapon, nag-send ulit ng, Nong, tingnan mo to, pag-check ko, Bentley, Nong, 45 million daw yan. No, yung kotse na yon, Bentley. No. Ganun. With all those things, mga kapatid. No. Pero sa lahat ng yaman na mayroon sila, ayaw maglingkod sa Diyos. No. Sa lahat ng mayroon sila, ayaw magbigay ng oras sa Diyos dahil para sa kanila lahat sayang, dapat pera-pera lamang. But Lord, wala man kaming Bentley, we are here to worship and to praise your name. We are here to magnify, we are here, Lord Jesus, to give you the glory. No, sabi ko, grabe, oh. No, ganyan lang, 4 lang yung makasakay. 45 million, uupuan mo. No, grabe, ano? And then time will come. No, babanggahin ng jeep. No, kakamutan ka lang ng jeep. Kay Brother Roland dati, ang ganda-ganda ng sasakyan, bago-bago, binunggo ng jeep. Sabi ng driver sa kanya, Sir, pakulong nyo na lang po ako. Mabuti na lang ang puso natin, wala na sa mga bagay na yan. No? Wala na. No, hindi tayo, kasi mga kapatid, yung kunting ganun lang, no, biglang tapos pumuputok na yung bibig natin sa, talagang inaano ko yun, tapos ganun lang gagawin mo, kung ano-ano lalabas sa bibig natin, tapos paglingon mo, hey brother, andyan ka pala, sorry. Hindi ko talaga mapigilan, brother, sekreto lang natin. Ganun talaga ako, brother, pag nagalit, pasensyahan mo na. Wala na tayo dyan, mga kapatid. And we are always thankful to God. No, it is our responsibility to take that blessing. Hindi tayo nagpakasasa, hindi tayo abusado. No, again, ang bisyo lang natin sa church. Kain, inom. No, wala tayo inom ng alak, sugal, sigarilyo, babae, lalaki o ano paman. Wala tayo niyan, mga kapatid. Dito tayo nagkakasakit sa pagkain natin. No. At konting share lang, mga kapatid. Unahan ko na sila Brother Philip kasi masaya rin ako gustong ibalita. No, nung nagpa-check up nga sila Brother Philip, no, kasi unang kinukwento ni Brother Philip, nung hindi pa siya nakapunta kay Doc Ken, brother, nag-no carbs ako. No, talagang yung dati kong mataas na sugar, hanggang dito na lang, 110 hanggang nag-75, 72, Brother Philip, 78. Nung nag-78, brother, nagising ako madaling araw, iba talagang pakiramdam ko. Nung nagpa-check ako, akala ko mataas ang sugar ko o high blood. Pag-check ko 78, no carbs. Tuwan-tuwa ako, brother, kasi ang baba. Pagdating kay Doc Ken, wag kang magpa-fasting. Wag kang, mabuti hindi ka na kumatos. No. Bawal sa atin, mga kapatid, na may diabetes, diabetic, medya, no, medyabetes. Medyabetes. No. Again, mga kapatid, from the doctor na we are so thankful na binigay sa atin ng Diyos. No, ito, mga kapatid, pag diabetic pala, bawal na bawal ang fasting. No, ang sabi kay Brother Philip, yung dati mong kain na 3, gawin mong 6. No. Pero yung 3 na yun, mga kapatid, yung almusal ni Brother Philip sa umaga, hatiin mo yan sa 2. No, para sakto lang. No. Bawal, small, hatiin mo yan para umabot, wag kang magpapagutom, wag kang magsusobra, at yung diabetic na pala, hindi pwedeng habulin ninyo yung range na dapat bumalik sa normal. Hindi pala ganun. No. Dapat ang range ng diabetic dito lang sa 100 hanggang 140, Brother Philip. 110 hanggang 140, tapos hindi ka rin bababa. No, wag mo palang i-expect na ikaw na diabetic na dapat normal, hindi. No, kasi dito ka lang sa side na yan. No, and thank you Lord na hindi umabot si Brother Philip na mangyari sa kanya yon. No, again, yung mga fasting na yan sa basta may karamdaman, hindi dapat yan sa atin. Pero pag kondisyon, walang problema, pwede yan. No, tapos yun nga, no, yung isa pa, again, graduate na si Brother Philip doon sa insulin. No, dahil thank you Jesus. No.
O, sinong gustong magmana ng insulin? Mayroon ba? No. 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 Kasi ang paliwanag, mga kapatid, yung palang insulin na yan, sabi ni Dr. Ken, sabi niya, ginagawa lang yan pag ang heart mo may diferensya. No, kaya ka pinapa-insulin. Pero kaya ang ginawa ni Doc Ken, okay yung puso ninyo, no, mag-ano na lang kayo, mag-oral. No, hindi na kailangan ng inject na yan, so oral na lang. Kaya graduate na sila Brother Philip. No, si Sister Levy, ibang klase yung kanyang creatinine. Talagang parang pinanganak pa lang no, yung wala pang sobrang ang ganda, yung creatinine, yung SGPT niya. Biruan nga namin diyan. Grabe, sa ganda po ng physical po ninyo, lalampas pa po kayo sa rapture. Ay brother, ayaw naming lumampas sa rapture. No. Di bali na brother, basta hanggang rapture lang, okay na. No. Kasi hanggang rapture. No. Pero thank you Lord for your protection sa mga senior citizens namin, Jesus. Thank you so much, Lord. But again, no, kagaya nga niyan, hindi naman tayo namimilit o but again, no, yung pa lang sa may mga diabetes, no, diabetic, maganda rin na makapagpa-check ng heart. No, kasi may connection pala yan. Kasi minsan, mataas ang BP mo, okay namang creatinine, okay kidney, yun pala dahil sa heart. No, so maganda pa rin. But again, bago mangyari yan, no, balik tayo sa pagkain, balik tayo sa blessings na binibigay ng Diyos sa atin. No, again, mag-New Year, magpapasko, magdahan-dahan na tayo dyan. Ay, Sister Rachel, condolence pala sa family ninyo, yung kanyang lola pala pumanaw din, condolences. No. So again, so we say praise the Lord. No, yan mga kapatid, no, kung nag-i-invest nga tayo sa ibang bagay, yung katawan pa kaya natin na ito, no, so mapag-ingatan din natin yan. No. So balik tayo dito mga kapatid, malapit na tayo. Malapit na rin yung oras natin. No. And said sa 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. No, dahil ito, with all the things na mayroon si Job, klaro sa kanya mga kapatid, na ang lahat ng mayroon siya, no, ay galing sa Diyos. No, and naked I shall return thither. No. Sabi niya, ako ay hubo. Ha? Hubo. Yun, hubo. 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 No, hubad na ako ay lumabas, no, sa womb, sa bahay bata ng aking nanay, at ako ay muling babalik na hubad, no, sa Panginoon. No, Brother Norman, nung ikaw pinanganak, naka-long sleeve ka na ba? No. Hindi pa, di ba? No. No. Ako, hindi rin. No, hindi rin ako nakabarong kung ano pa man. And all of us, mga kapatid, ay pari-pariho ang pinanggalingan, pari-pariho ang mga bagay na ito. And it's good that we acknowledge and we recognize na kung ano man ang mayroon tayo, hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil lamang sa property, sa materials na binibigay niya sa atin. But we serve Him because we are nothing before Him, mga kapatid. Kaya nakuha ni Job na mag-worship dahil sa lahat ng mayroon siya. No, Lord, itong 7,000 kamilyo, sheep, galing to sa iyo, Lord. Thank you so much. Lord, itong mga 3,000 camel, galing to sa iyo, Lord. Thank you. Yung mga anak ko, Lord, lahat yan, ikaw nagbigay niyan. Thank you so much. No, ibig sabihin, yung puso niya, ayos na, no, walang halong yabang, na pagdating ng time na ito, lahat klaro sa kanya, Lord, wala akong magagawa kung gusto mong kunin. No? Kasi lahat naman yan sa iyo. No, dahil ako pinanganak dito, wala naman, Lord. No, tapos mamaya mamamatay din ako, wala rin. No? Pero yung parte na tayo ang gamitin ng Diyos para ipagmalaki kay Satanas, no, ibang usapan 'yon, mga kapatid, no? Ibang klaseng honor, ibang klaseng pagkakataon, pero ang sigurado lamang, mga kapatid, na if God will use us para asarin si Satanas,
Sinisigurado ng Diyos na hindi tayo masisira. And we will come out victorious kahit mahirap dahil sa kwento ng buhay ni Job, umpisa pa lamang. No, ano ang nangyari? Basahin ko para mas klaro sa atin. No, came out of my mother's womb, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. No, hindi niya man lang inano ang Diyos dito, mga kapatid. So, mabilisan na lang. Sa verse 3, verse 3 ng chapter 2, and the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God, and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. No, kita mo? No, yung kanyang integridad. No, wala, hindi niya give up. Kahit gano'n na ang kanyang nangyari sa kanya, sinira mo na ang lahat sa kanya. No, you destroy him without a cause. No, ganun si Satanas. No, he will destroy us without a cause. No, basta lang makapanira siya, lahat lang, temptations, lahat ng kamalian. No, because he is a destroyer. No, gawin niya lahat yan without a cause, walang kadahilanan. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, balat sa balat. Yeah, all that a man at will, he give for his life. No, sabi niya, balat sa balat na. Dahil lahat gagawin ng tao kung buhay na ang pag-usapan. No, sabi niya, okay. But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. No, okay na, personalan ng gawin natin. Tapos ka na lahat, sa pamilya niya, lahat. No, okay na, property, okay. Personalin na natin. Sa kanya naman, personal. No, masakit na nga yung may mangyari sa mahal natin sa buhay. Tapos personally, tayo pa yung magkasakit, tayo pa yung tamaan ng lahat. No, mas mahirap. No, and the Lord said unto Satan, Behold, he is thine hand. He is in thine hand, but save his life. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. No? Hindi pa natin naranasan to. Sino nagkaroon ng pigsa? No? Sus, ang pigsa pa naman minsan tumutubo sa hindi dapat. Pag na-timingan, nagkaroon ka ng pigsa, lahat ng gagawin, paano ba? Tapos babiyahe kayo ng 4-5 oras, lahat na lang ng ginawa mo na doon sa upuan. No, kasi wala talaga. No, imagine yung pigsa, sore boils na mayroon si Job because God pinahintulutan niya na gawin ito ni Satan mula sa dapa-dapa hanggat sa pinakarito. Imagine that kind of affliction. Gusto mong sabihin talaga, Lord, surrender na ako, kunin mo na lang ako. No, kaysa sa manatili ako sa ganitong klaseng kalagayan. No, and smote Job with sore boils from the sole of his foot and his crown, and it took him a potsherd, yung kapirasong parte ng paso, to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Ang tindi ng affliction, tindi ng pighati. Andun lang siya, tapos yung beyond unimaginable. No, sobra-sobra. No, Lord, lahat ng ito nangyari na, tapos ganito ako nangyari ngayon. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. Unequally yoke. No, unequally sila. No, yung thinking ni Job, hindi niya nakuha. No? Sabi niya, i-maintain mo pa rin ang katayuan mo sa Diyos, hindi mo pa rin siya i-curse. Sabi niya, hopeless ka na. No, ano pa ang option mo? Mamamatay ka na. Sumpain mo na yung Diyos mo. Yung nag-iisang tao na nasa tabi niya, na pwedeng magsabi sa kanya, hindi, kaya natin to, sweetheart. Magpatuloy lang tayo sa church. No, yung partner natin, minsan pag tinamaan ng kung ano-ano, no, at ayoko na. Talagang nasaktan ako dyan. Kung ikaw ang partner, wag mong sakyan. Wag mong sabayan. No. Ayaw mo na dyan, saan mo gustong pumunta? Sa impyerno? Ikaw na lang doon. No. Ayaw mo na. No. Ikaw doon kung gusto mo, basta ako magpatuloy. No. Why, mga kapatid? Emosyon yan
napapasok lang na pag pinalipas, pag kinontra natin. That is why lahat ng negative thinking, emotion na mayroon tayo, palipasin lang natin mga kapatid. Pero yung issue na pagdating sa pagpunta, pagiging faithful natin sa Diyos, no, kung kagaya nito, yung iba sa atin, may mga partner na rito, no, pag gano'n, parang, no, ganito, ganyan. Pakiramdam mo negative, kontrahin mo agad. No, wag mong sakyan, wag mong sasabihin, ganun ba? Oo nga, no. No, sige, hindi na tayo pupunta na dalawa. No, pag gumanyan siya, kasi nagtampo ako kay sister, kay brother, masakit yung sinabi. Pag sinabihan ka, hindi muna ako magsimba, tanungin mo agad. Pag di ka nagsimba ngayon, baka mamaya rapture. Ano? Usapan nga namin ni Brother Philip, Brother Sam, pag yung sobrang stress na, isipin mo na lang agad, Lord, may rapture naman. Lord, may ganito naman. No, pag wala na talaga, Lord. No, ito, yung taong nag-iisa na pwedeng magsabi sa kanya, sana magbigay ng kanyang comfort. No, wala, curse God and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. Sabi niya, para kang kagaya ng isang babae na baliw. No, kagaya nila na nagsasalita ka ng hindi mo alam. No, why, mga kapatid? No, anong sabi ni Job? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? No, sabi niya, ano bang gusto nating mangyari? Naglilingkod tayo sa Diyos dahil palaging sagana ang buhay. Andyan ang protection. Pag gusto mo ng kotse, may kotse. Pag gusto mo ng motor, may motor. Pag gusto mo maglakad, maglakad. Pag gusto mo ng cake, may cake. Pag gusto mo ng crispy pata, may crispy pata. No? Kaya lang ba tayo naglilingkod sa Diyos dahil hayahay ang buhay? No? Yun ang kanyang tanong. Sabi niya, hindi ba pwedeng pag sa panahon na masama, aayaw na tayo sa Diyos? No? Kasi hindi, masaya, okay tayo dyan. Pero pag nasubukan ang pananampalataya natin at sinubukan dahil sinadya pala ng Diyos na subukan tayo para iharap tayo kay Satanas na yan. That's my man. Tao ko yan. No? Gawin mo ang gusto mong gawin dyan. Pero alam ko pagdating sa dulo, kahit gumagapang na yan, kahit matindi ang pasakit na inabot yan sa simbahan, magpapatuloy pa rin yan. No? Yung kanyang sitwasyon at maraming nakaranas yan mga kapatid. In all this, did not Job sin with his lips? No? Ito ang kwento, kasi summary ito mga kapatid. But pagkatapos nito, ang haba na ng usapan, ano ang nangyari dyan? No, andyan na rin. No? Dahil sa kalungkutan ni Job, nagkukwento na siya sa Lord, ganito, sana hindi mo na lang ako pinanganak. Cursed be the day that I was born. No, kasi born, yung ganun, burn talaga siya. No, ganito pala ang nangyari dyan. No, hanggat sa time, humaba, dumating yung tatlong kaibigan, no, para i-comfort siya. Pero pagdating, sabi ng tatlong kaibigan, kinukure ka ng Diyos kasi masama ugali mo, kasi ganito ka, ganyan. No? Kaya nangyari yan sa iyo, siguro ang dami mong kasalanan sa Diyos, kaya ganito. No? Happy is the man whom God corrected. No? Sabi ni Eliphaz yan kay Job, no? Parang kung ako, andito ba kayo para dagdagan ng problema ko o nandito kayo para i-comfort ako? No? Pero gano'n ang nangyari. Pero kita natin mga kapatid, sabi niya, let the day perish when I was born. No, but after that, mga kapatid, sa summary natin, daanan lang natin saglit, mabilisan na lang ito. Sa Job 40, last chapter, what happened, mga kapatid? No, tingnan natin. Chapter 42. Chapter 42, verse 7. And it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is kindled against thee and against thy two friends, for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. No, sabi niya, galit ako sa inyong tatlo dahil yung mga sinabi ninyo, iba no, kaysa sa servant ko na si Job. Therefore, take unto you now 7 bullocks and 7 rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering, and my servant Job shall pray for you. No, si Job ang bahala sa inyo, siya ang manalangin sa inyo. Kung ano ang kanyang ipagpipray, yun ang aking susundin. So pag siya galit sa inyo, manalangin na kayo. No? Baka i-curse kayo ni Job, tapos kayo sa akin ngayon. And my servant Job
But Lord, hindi kami nagaganyan. No, we pray kahit masama ang loob namin o sino pa man, we still pray for them. For him will I accept, lest I deal with you after you're fully, in that you have not spoken of me the things which is right, like my servant Job. So basahin na lang natin. So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went and did according as the Lord commanded them. The Lord also accepted Job. Sa verse 10, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave twice as much as he had before. Because the Lord is pleased with Job. No? But before that, mga kapatid, thank you so much, Lord. No? And thank you, Jesus. Thank you, Lord, for na pinasulat mo ito, no, para sa aming kapakanan, na kung may mangyari mga sitwasyon, may basihan tayo na si Job nakaranas din ng ganito. Dahil ang Diyos ay may purpose, bakit nangyari ito. So gave Job twice as much as he had before. Then came there unto him all his brethren and all his sisters and all that he had been of his acquaintance before, and did eat with bread with him and his house. No, ito ang talagang realidad na malungkot, mga kapatid, na sa panahon na kailangan mo ang lahat, God will allow it na lahat hindi mo sila makita. No? No, sa panahon dito, bumalik yung friends, bumalik yung kamag-anak. Nung panahon na okay kayo, nasaan kayo? No? Na okay ako, lahat nakinabang kayo, pero ngayon nasaan kayo lahat? No, but God allowed it to happen. No, pag inalaw ng Diyos, mga kapatid, para makita mismo natin na, Lord, lahat pala ng pwede kong asahan, pwede silang mawala, pero ikaw matitira. No? At ikaw na lang ang pwede naming asahan, Jesus. No? And comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and every one an earring of gold. So the Lord blessed the latter end of Job. No, so from 70, another 140 years, more than his beginning. For he had 14,000 sheep. No? And 6,000, double 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters. No, so 20 na sana yung anak niya, no? Kaso nawala yung 10 na dagdagan. Pero sa umpisa, anong question natin? Lord, bakit kinuha mo lahat? Lord, bakit ganito? No, pero ang Diyos may purpose. And he called the name of the first Jemimah, and the name of the second Keziah, and the name of the third Kirin Hapuk. And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job. No, talagang pag ang Diyos nagbigay, perfect. Pag ang Diyos ang nagbuhos ng kanyang biyaya, siguraduhin niya na talagang matutuwa tayo. No, and their father gave them inheritance among their brethren. After this lived Job 140 years, and so his sons and his sons even 4 generations. So Job died. No, grabe ang haba, no? Being old and full of days. No, yan ang blessing ng Diyos, mga kapatid, sa tao na righteously naglilingkod sa Kanya, faithfully, sigurado ang Diyos nagbibigay ng mahabang buhay. No, andyan yan. Yan, nakapangako yan. But again, mga kapatid, no, when God, anong title natin? When God is pleased with you, do not, no, so again, huwag tayong mag-expect. No, although package deal na yan, lahat ng biyaya, lahat ng pwede niyang i-prepare para sa atin na masayahan tayo, lahat andyan na yan. But again, we must always expect that from time to time, binubulabog ng Diyos ang paglilingkod natin sa Kanya para lang i-prove kay Satan na talagang tao niya tayo nung natunay na naglilingkod sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.